Abay, dapat daw iwaksi natin, okay, ang ating mga sarili. If you want to follow me, you give up all your rights. Okay? Yes, of course, it is your right to do this bilang tao, pero dahil ikaw ay Kristiyano na, ikaw, kinukonsider mo nang ikaw ay follower ng ating Panginoong Yesus, those rights is no longer applicable to you because you are a follower of Jesus Christ. Ang sabi ni Pablo, ganito po, if you want to become a devoted follower of Jesus Christ, so devoted to Christ, if you want to be devoted to Christ, first, you must know, you must consider, you must count all things loss. Parang tingnan po natin yung verse 7, verse 8. Sabi po rito ganito, but whatever was to my profit, I now consider it loss. Kung papansin niyo itong dalawang verses na to, yung dalawang talata, tatlong beses niyang inulit yung word na loss. Loss, loss, loss. Andiyan ba kayo? Amen. Tingnan ninyo ito, ha? I consider, was to profit now. Lahat ng mga bagay na inisip ko noon na magiging kapaki-pakinabang sa akin, ang sabi ni Pablo, yung bagay na maganda para sa akin noon, sabi niya gano'n, ngayong ako ay isang mananampalataya na, now that I have devoted myself to Jesus Christ, now I consider those profitable things a loss. Bagay na maganda sa mata ng tao, sa bagay na maganda sa kanya, kahit sa panahon na yon. Ano ba yung mga bagay na maganda para sa atin? Yaman, kasikatan, ano pa ang mga bagay-bagay na meron tayong mga maraming mga kaibigan, okay? Respeto ng tao, all of those things. Sabi niya ganun, all those profitable things, sabi niya ganun, I consider it loss. It's a loss. Hindi bagay na nakakapanghinayang. At ang matindi rito, mga kapatid, kung bakit sinabi niya, naniniwala ako, kung bakit isinulat niya ito at ginawa niyang 3 beses niyang sinabi itong word na loss na ito, because he wanted to emphasize that yung mga bumabasa ng kanyang sulat na ito ay pinauulit-ulit na para maunawaan ng bumabasa sa kanya na huwag ninyong panghinayangan, huwag tayong manghinayang. Okay? Tayong mga anak ng Diyos ay huwag manghinayang kung ang magagandang bagay na ito ay na meron ka o magandang, kasi minsan may magandang bagay na sa mata ko na hindi magandang bagay sa mata ni Sister Feli, tama? May magandang bagay na importante sa kanya, hindi naman masyado importante sa akin. But whatever the things na masasabi kong importante sa akin, maganda para sa akin, kung ikaw ay isang mananampalataya, every time na ang bagay na yon ay ididikit kay Kristo, yung bagay na yon ay magiging baliwala para sa akin. Yun ang ibig sabihin ni Pablo. Hindi po niya sinasabi rito na yung kayamanan, yung karangyaan, yung magagandang mga properties ay pangit. Hindi na sinasabi, baliwala, hindi naman po ganun yun. But anything that, any good things that you put at the level of Christ, sabi niya ganun, gusto ko maunawaan ninyo, ito'y baliwala sa akin. Ano po kung yung sinasabi ko? Amen. Okay? Ang sabi ni Pablo rito, ganito, okay? Ako kasi may mga bagay akong, mga profitable things, mga gandang bagay that I considered na talagang maganda. Alam po ninyo, itong verse na ito, verse 7 hanggang verse 14 na binasa natin, yung verse 4 hanggang verse 6, inisa-isa niya ron kung ano yung mga bagay na meron siya. Sinulat ko rin, dinagdag ko rin dito. Okay? Just to gain Christ, you see? Just to gain Christ. Ano ba yung mga bagay na sinabi niya, I consider a loss, baliwala. Hindi ko pinangihinayangan. Ngayon, noon ito yung bagay na pinamumuhay ko, ito yung bagay na importante sa akin. This is the reason why I live. This is the reason why naggagambaro ako. Dahil sa mga bagay na yun. Pero ngayong nakilala ko si Kristo, and I consider myself devoted to Christ. Sabi niya nga, I consider it loss. Just to gain Christ. Tingnan po ninyo, ano po ba siya noon na dapat kainggitan ng maraming mga tao, lalo na po sa panahon niya? Sabi po niya sa verse 4 hanggang verse 6, ito po, though I myself have been I have a reason for such confidence. Tiwala ako na meron ako magagandang dahilan para sabihin ko sa inyong, ako ay may magagandang bagay na nakahigit sa marami. Inisa-isa po niya rito.
if anyone else think he has reason to put his confidence in his flesh, I have more. Okay? Sabi niya ganon, hindi kayo pwedeng tumapat sa mga bagay, sa physical na bagay na meron kayo, meron ako. Sabi niya ganon. Dahil yung kalagayan ko mas kainggit-inggit. Alam po niyo, sabi niya ganon, una, I was circumcised in the 8th day of the people of Israel. Ibig niya sabihin dito mga kapatid, pinagmamalaki niya rito is, ever since ng kanyang kapanganakan, siya ay inihanda na para sa paglilingkod ng Diyos, paglilingkod sa Diyos. Okay? Inihanda na siya ng kanyang mga magulang. Ibig sabihin, okay, mas nakahihigit siya sa marami sa atin. Okay? Sapagat bata pa lamang siya, malinaw na alinsunod